that the crime committed in the nighttime or in an uninhabited place by a band whenever circumstances may facilitate the commission of the offense. Bakit nga ba madaming mga gumagawa ng crime during nighttime? It is because of the impunity. Impunity means to prevent the accused being recognized or to secure himself against detection or punishment. Mas pinipili ng isang tao na gumawa ng crime during nighttime para hindi siya makilala or hindi siya mamukhaan in case na may tao na dumaan sa pangyayarihan ng crime. Uninhabited place, gumagawang isang tao ng crime sa abandoned place or wala ng taong nakatira sa place na iyon para maiwasan or ma-avoid yung may makita sa kanya sa pag-commit ng crime. By a band. Band means more than 3 person ang magkukumit ng crime. For example, may 4 na magkakaibigan na nag-iinom, lasing na sila at gabi na din yon. Ngayon, may dumaan na magandang babae, napagtripan nila yon. First na yung babae na ipunta sa abandoned place. Siyempre, lalaban yung babae. Pero sa paglaban niyang yon, sinaksak siya. Number 7. That the crime be committed on the occasion of a conflagration, shipwreck, earthquake, epidemic, or other calamity or misfortune. Dito nangyayari ang krimen kapag abala ang mga tao, like pagnanakaw o iba pang mga krimeng nagawa. Nang dahil sa mga kalamidad, ay nakagawa sila ng mga krimen dahil na rin sa opportunity nilang makuha ang isang bagay, like pera or mga mapapakinabangang pang bagay. Nang dahil na rin sa kaguluhan nangyayari sa kanilang paligid, kaya nila nagagawa ang mga krimen na iyon. Dito sa paragraph 8, that the crime be committed with the aid of armed men or person who ensure or afford impunity. Dito is, for example, may isang grupo ng mga magnanakaw na ang plano ay looban yung isang bangko. For sure, para masigurado yun na hindi sila makikita or mahuhuli man, kumuha ulit sila ng kasama nila para magmanman, kumbaga, lookout, ganun. Tapos, meron silang opisyal ng gobyerno na kasabwat sa pagnanakaw. Na nangangako itong opisyal na tutulungan silang makatakas o maabsuelto in case na mahuli man sila. Dahil dyan, yung krimen na yan, mas mabigat kung titignan ng batas. That the accused is a recidivist. Recidivist is the one who at the time of his trial for one crime shall have been previously convicted by final judgment of another crime embracing the same title of the revised penal code. Ang recidivist ay tumutukoy sa isang tao na paulit-ulit na gumagawa ng parehong crime. For example, si Juana ay nag-commit ng crime na pagnanakaw sa isang grocery. Ngayon, nakulong siya. Noong pagkalabas niya, inulit na naman niya yon. So, yung tawag kay Juana ay recidivist dahil paulit-ulit niyang ginagawa ang crime na pagnanakaw sa isang grocery. That the offender has been previously punished for an offense to which the law attaches an equal or greater penalty, or for 2 or more crimes to which is attaches a lighter penalty. So, ang pangsampung aggravating circumstances na ito ay isang tao daw ay may naunang parusa para sa isang kasalanan na may kapantay o mas mabigat na parusa, o kaya naman daw 2 o higit pang mas magaang krimen. So, which means hindi ito ang unang beses na naparusahan siya ng batas kung siya ay nahatulan na noon ng mabigat na krimen at gumawa ulit ng panibagong krimen. Mas lalong mabibigatan ng parusa sa kanya, gawin din kung dati na siyang naparusahan sa 2 o higit pang magagaang krimen. So, example, si Pedro ay nahatulan dati ng homicide at nahatulan siya ng 12 years na pagkakakulong. Matapos siyang makalaya, gumawa ulit siya ng parricide. So, dahil ang homicide at parricide ay magkaparehong krimen, ay may pareho ding mas mabigat na parusa na maaaring gamitin ang pangsampung aggravating circumstance para dagdagan ang parusa ni Pedro sa kanyang bagong kaso.